Wonder Vlogcaster. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat mga ka-Wonder. I thank you so much for supporting this channel. And nawa, lahat ng mga prayers and aspirations niyo sa buhay, this coming 2026 ay ibigay na ni Lord, including of course, yung ating desire na maangat na at mabago na yung ating bansa at ma-totally eradicate na yung mga korupsyon. At nawa, mga ka-Wonder, no? Yung ating mga kalusugan at ang ating mga trabaho, ang ating mga pag-aaral ay i-bless ni Lord. At of course, maramdaman natin yung diwa ng Pasko at yung diwa ng bagong taon para sa totoong bagong Pilipinas. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Pasensya nyo na ako at ngayon lang po tayo ulit nakapaggawa ng content dahil tayo po'y nagkasakit, obvious pa rin, at tayo po'y namaos. So ngayon medyo nakapagsalita na tayo. Anyway, pag-usapan natin itong, alam natin na itong si Miao Barzaga, mga lately talagang medyo nakulitan tayo sa kanya. At iba na-stress sa kanyang ginagawa. At meron namang pumalit, itong bata rin, at walang iba kundi ito si Representative Leandro Leviste na anak nga ni Senator Loren Legarda Leviste. Na bigla nga itong sumulpot. Although alam natin na congressman siya. Pero naging makulay ang buhay nitong si Leviste. Dahil at his young age, siya po ay isang billionaire or shall I say multi-billionaire. At ayon sa background, mukhang bumili yata ng franchise itong kanyang ina. At parang ibinigay sa kanya kay Leandro. At yun ka, lumago. At may mga video diyan na kumakalat since popular nga itong si Leviste na kung saan parang event yata ng solar ito kasi sa background, yung backdrop, nakalagay doon yung solar, which is yung parang business nitong si Leviste. Of course, the presence of the former president was there during that time. At paano nga ba itong yumaman, itong si Leviste? Dahil may mga haka-haka, mga ka-Wonder. Although yung mga sinasabi natin dito, opinion po, hindi po tayo nagbibintang. Pero yung iba rito is mas gumag-google naman natin siya sa Google, mga ka-Wonder, no? So itong si Leviste ay nagtayo siya ng kanyang empire. No? Itong ang solar, tinatawag siyang solar boy ng kung sino-sino. At tinatawag siyang promil, no? Bright boy, kung ano-anong sinasabi sa kanya. At lately may nakita ako na isang post, no, na medyo nakakatawa. Hindi ko nasasabihin sa inyo kasi very insulting yung nakalagay, mga ka-Wonder. So itong si Leandro Leviste at ang Solar Philippines ay kalaunan naging SP New Energy Corporation. Sa loob lamang ng ilang taon, ang kampanyang ito ay nakakuha ng malaking solar projects. Sa ilang taon lang, mga ka-Wonder, at service contracts. Kalaunan ay nailista pa sa stock exchange. Bumulusok, in other words, yung business nitong si Leandro Leviste. So, dun pa lang may kita natin na bilyon-bilyong pisong halaga ang kanyang yaman. No, isang lehitimong proseso po ang nangyari dito. No, wala po tayong sinasabing illegal ito. Pero may mga naririnig tayo. No, paano yan nangyaring ganyan? Ito ba'y napamuran? Ito ba'y merong sinasabing conflict of interest? No? So, yung impluwensya ng kanyang ina, ayon sa mga nababasa natin at naririnig din, mga ka-Wonder, na isang senador nga, no? Siyempre si Leandro, wala pang kamuwang-muwang yan, bata pa. At ng nanay niya nasa pwesto na siyang may hawak ng, ano ba yung papel ni Senator Legarda? Hawak niya yung pangkalikasan, infrastruktura at enerhiya. Okay? Yung solar kasi, it's a form of energy din galing sa araw na may ginagamit nga na isang device, no, na i-absorb doon and then pwedeng magamit yon para sa to produce power sa pamamagitan ng solar system. So ang mga tanong ng publiko, mga ka-Wonder, ganito. Nagkaroon ba ng mas madaling access ang Solar Philippines sa mga ahensya ng gobyerno? Meron ba ritong ginamit bang impluwensya rito? Ito ba, meron bang conflict of interest dito dahil kamag-anak yan? May mga proyekto ba dyan na naibigay at dahil napaboran sila? O may batas ba o prangkisa bang pumabor sa kanilang operasyon kahit umiiwas sa boto ang senador, sapat na ito para maalis ang conflict of interest?
No, so wala pong hatol ang korte diyan. Of course, hindi naman yan inireklamo o dinimanda. Maari itong imbestigahan, ano, mga ka-wonder. Kasi naririnig natin na lately, no, simula nang sumigaw ang Pangulong Marcos na laban sa korupsyon, biglang maraming nagsiingay. Maraming nagsiputakan at maraming nagsialmahan. Tapos na yung rally, hindi kumagat. Tapos na yung kung ano-ano. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung sinasabing death threat para sa Pangulo at yung pinag-iingat siya. At pumasok na dyan yung mga whistleblowers na may mga peke dyan at meron naman dyan mga totoo na ito ngang isa sa pinaniwala na si Madriaga na siyang ang tagal ni Sarang sagutin bago niya, ang tagal niyang sagutin yung inaantay ng sagot na ito mula ng taong bayan. At lately, sinagot niya sa pamamagitan ng isang letter, no? Na sabi niya parang ang dating, ano? Na parang hindi siya ganun kakilala kay Madriaga. Biglang natatawa ang taong bayan, mga ka-wonder, dahil ninong pa nga ito ng kanyang anak. No, hindi mo siguro kukunin yung isang tao bilang ninong kung hindi siya close sa'yo. Di ba? Doon pa lang sa isang kumakalat din na video na inabot, Sir Ram, inabot yung watawat ng Pilipinas. So sa mga pagkakataon yan, makikita natin na buhay yung mga ebidensyang hinahanap natin, mga ka-wonder. Ano? So balikan natin to si Leviste. Mas lalong lumawak ang operasyon ng Solar Philippines sa panahon ng administrasyong Rodrigo Duterte. Doon pala lumawak ito, mga ka-wonder. Ano? Naging agresibo ang pagtulak ng malalaking proyekto at energy expansion. Na maari nga, dahil nga itong si Leviste ay bilyonaryo na at his young age. Businessman. Hanggang sa binenta niya ito, kung hindi ako nagkakamali, ano? Binenta niya ito kay Pangilinan. Si Pangilinan ba bumili niyan? Comment down below, mga ka-wonder. So may red flag ba sa mga katanungan ng taong bayan, mga ka-wonder? Ang tanong, bakit maraming service contracts ang naibigay sa Solar Philippines noong panahong ito? Bakit napakaraming business? Alam mo, maraming mga business na solar May mga bidding dapat yan Bakit parang ang napakarami raw? And later on, napakarami ring kontrata kalaunan ang kinansela ng DOE or Department of Energy dahil umano sa kabiguang matupad ang mga target. Siguro sa sobrang dami, hindi na nagagawa yung iba. No? At may naganap bang pabor o luwag sa regulasyon sa simula? Meron bang palakasan system dito? Although hindi naman ito isang automatikong corruption, ngunit may indikasyon ito ng posibleng favoritism at maaari ding magkaroon ng conflict of interest. Dito rin papasok yung insidente, mga ka-wonder, yung naalala nyo in-snatched ni Leviste. Kasi snatch ang term natin dahil kinuha niya ng mabilis sa kamay ni Cabral na siya nga raw ikinasugat ng daliri ng dating USEC Secretary na ngayon ay yumao na si Catalina Cabral. Ang tanong, bakit niya in-snatch sa kamay nito? Sabi nga ni Lacson, pwede siyang kasuhan, ano? I don't know kung ano yung term na kakasuhan siya. Kakasuhan ba siya sa pagkuha niya ng documents? I heard na parang kakasuhan siya sa ginawa niya. Dahil when it comes, of course, sa ethics, mali iyon, pangit yun. Especially kung itong kinuha niya ay naglalaman ng masela na dokumento. At bakit niya kinuha? At ngayon, nag-iingay siya, nagngangak-ngak siya. Yung statement niya, naguguluhan tayo, mga ka-wonder, hindi natin maintindihan. Anong ginangak-ngak niya? Kung itong si Barsaga, miyaw ng miyaw, siya naman, aw ng aw. So bakit kinuha niya? Ano ang laman ng dokumentong yun na nasa kamay na ngayon at iimbestigahan na kung ano yung mga laman ng file? Bagamat ito, mga ka-wonder, ay isang aligasyon pa lang at wala pang final decision mula sa korte, mga ka-wonder. At posibleng maging isang issue ito, mga ka-wonder, kung ito ay mapatunayan. Itong pag-agaw niya ng document kay Cabral, wala na nga Paano mai-justify o mai-vouch ni Cabral itong sinasabi niya? Patay na, kung saan patay na, dun pa siya nagngaw-ngaw. At may sinasabi pa siya na kapag nawala siya, alam mo yung tipong pelikula na may USB, na ipasabog daw, yun, naging protection niya. Parang si Miao, ako na ba yung susunod? Sabi niya nung matay si Cabral. So, ang posibleng pag napatunayan, magkaroon to ng unjust vexation or light coercion kung may pamimilit. Malalaman natin yan sa pamamagitan ng mga CCTV dun sa office at ayon sa ilang mga witnesses kung ano man yung mga ebidensya na maging credible para sa korte.
So pagsupil ng ebidensya kung ang papel ay mahalagang investigasyon, ito siguro yung sinasabi ni Senator Lacson. Matinding red flag, of course, sa ethics. Ano bang etiketa mo? Isa kang public servant para agawin mo yun? At saan mo yun kinuha? Pumunta ka ba sa opisina? Nag-meet ba kayo? Bakit you don't have to grab it or to snatch it? You may have asked, no? Doon kay Cabral, no, nabubuhay pa, no? Na ibigay sa iyo ang dokumento in a nice way. Pero why did you have to snatch it from the hand of Cabral na siya nga kinasugat? So, ang mismong aksyon ay nagbubukas ng tanong pero hindi pa ang sagot. At hindi nga may sasagot dahil wala na si Cabral, mga ka-wonder. At siya, ngayon lang siya nagsasalita ng ganito. In fact, itong si Leviste, hindi naman siya isa sa mga top tier na mga congressman dyan. No? Isa lang siyang ordinary congressman at bigla nga siya nag-iingay. Na bakit? Ayun ang tanong bigla ka nag-iingay. Actually, in fact, isa siya sa 4 na bumoto na para hindi disiplinahin itong si Miao. Kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 sila. So, anong posibleng laman ng dokumento? Hindi natin alam unless mai-unveil na ito, no? Ito ay ma-disclose publicly. Of course, the public has to know kung anong laman yan. So, ito po'y haka-haka pa lang mga ka-wonder. No? So, wala pang opisyal na kumpirmasyon, ngunit pinaniniwala ang maaring may kaugnayan ang mga dokumento. Saan? Sa mga proyekto ng DPWH. Of course, sino ba yung kinuha na ng dokumento? Common sense lang. Isang DPWH USEC na may kapangyarihan. Ano? Sabi nga natin, mula sa pre-NEP, kung ano yan dapat magkaroon ng proyekto at sa post-NEP, kung ano yun dapat hindi aprubahan, parang hindi maging proyekto, parang ganun. Ano? So, permits at approval, nandoon din yan mga ka-wonder. No, yung mga permits at approval. At ito po yung isa sa maselan at medyo alarming. Ay, sabihin na natin, medyo may gray area itong sinasabi na solar at energy-related infrastructure. At itong ang solar natin, itong kay Leviste, na binansagan nga siyang solar boy, hawak din ito malamang na dokumento na solar energy-related infrastructure. Na maaring, bakit mo inisnatch? Bakit? Meron ka bang gustong alamin? At you are so desperate to snatch it sa kamay ni Cabral? Ano ba ang laman nito? Meron ka bang pinoprotektahan? Baka mamaya ito'y matamper. No? Ito'y po opinion lang. Baka matamper ito'y madagdagan ng kaso. At I believe na may mga hard copy po ito. May mga copies. No? Itong pagkakakuha niya ng document. At ang pangalan ng opisyal o pribadong individual na may papel sa pagpapabilis ng proyekto. May mga involved persons dyan, no? Kung sino man yan. Balita ko, may mga sinasama silang mga bali-balita na insertion daw nito si Sandro at ni Romualdez. Hindi natin kumpirmado yan, ano? Kaya nga iniisip nila, baka mamaya, bago mawala si Cabral, sabi lang ito'y opinion lang, nagbago siya. Ginawa niyang sasangkot niya itong sila Romualdez at sila Marcos na ihilain niya pababa. Total, mawawala din naman siya o maaring inutos sa kanya yon. At of course, malalaman din naman natin itong katanungan mga ka-wonder na DDS ba itong si Leviste? Kasi may nagtatanong mga ka-wonder na bakit hindi critical itong si Leviste dito sa Administrasyong Duterte. Bakit may tinuturing siya bilang DDS? So, kung makikita mo naman sa mga post at pananalita niya na pumapanig nga siya dito kay Miao at ilan lang sila at makikita mo naman kung paano niya sinasabi yung mga dokumento at laman ng bibig. Sabi nga, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. So, anong obserbasyon ng publiko rito mga ka-wonder? So, lumago ang negosyo niya sa panahon ng Duterte administration. Bakit? At marami namang proyekto, but tila ang dami. Nakansela na nga dahil sa dami, hindi niya ma-accommodate, kinansel ng DOE yung iba according sa research. Ano? May mga isyong tila pinaburan ng sistemang umiiral noon. Dapat imbestigahan yan mga ka-wonder. Dahil meron ba diyang backer? Meron ba diyang favoritism? May conflict ba dyan of interest? O maaring nakinabang din ba ang dating administrasyon dyan? May mga ilang porsyento, saan napunta o sa bulsa. Yan po yung mga dapat imbestigahan dyan mga ka-wonder. Kasi itong mga ito, bakit nagngangangaw? Kagaya nito si Chabit, biglang nagngangaw, ngayon tahimik.
No? Kasi bigla ka nagngangangaw. Bakit? Ibig sabihin, meron ka bang bagay na itinatago doon sa inilulunsad na anti-corruption? So biglang all of a sudden, nag-iingay itong mga ito. So, tahimik o neutral siya sa maraming kontrobersya ng administrasyon. Bagamat ito po ay interpretasyon ng publiko na siyang nagmamanman sa social media at tinitignan ng reaksyon ng bawat isa, especially kung ikaw ay public servant, kagaya nitong si Leviste, mga ka-wonder. Ngayon, anong sa tingin ninyo sa biglang pagyaman ni Leviste bilang isang businessman noon at ngayon ay mambabatas na? So sa ngayon, walang hatol na nasabing krimen kung ito man ay krimen. Hindi nga ito mapapatunayang krimen hanggat walang investigasyon dahil ito po ay opinion pa lang. So sa likod ng pagyaman ni Leandro Leviste. Pero kung ito po ay bilyon-bilyon, mapapaalarma ka at his very young age na makapangyarihan. And then, ang agaw pa ng dokumento kung ito man ay totoo, mga ka-wonder. Ano? At dahil nga dyan, kung malinis at walang tinatago, bakit inagaw ang papel? Yan ang sagutin. At dapat imbestigahan. At bakit kinuha mo yung papel na yan? Nasa ngayon, tinitimbang at tinitignan na may malaking maitutulong yung papel na yan. At bakit yan nasa kamay mo? Yan ang mga katanungan, mga ka-wonder. At patuloy natin ipagdasal ang ating Pangulo, ang ating bansa, dahil itong isang SWS survey dyan na nakakatawa, na hindi talaga makapaniwala ang buong taong bayan. Anyway, one of these days, ako mismo magsasurvey, magkakandak ng survey, ng non-biased na survey. At aalamin ko sa publiko, no, tatanungin natin kung bakit, ano ang reaksyon nila, kung ano magiging reaksyon nila sa pamumuno ni PBBM at ni Sara Duterte. Diyan, tayo mismo ang alam nang walang bias kasi baka mamaya SWS, isang daan lang in-interview niyan at puro DDS camp pa ang kanila pong inimbestigahan. So malalaman natin yan kung tayo mismo, gaya nitong isang content creator, nagsasurvey siya sa kalsada. Siguro, sabihin natin, out of 100, 80 to 90% doon or more than 90% ay pro BBM. Satisfied at kay Sara sasabihin mo wala baka 2% lang o wala pa. Kaya tayo nakakapagtaka kung ang mga ginagawa ba nito ay lehitimo, walang bias, kaya magsasagawa po tayo ng sarili natin sa iba't ibang lugar. Kaya bigyan natin ng panahon yan, mga ka-wonder. Hindi ngayon dahil malapit na magsara ang taon, siguro this early next year. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, mga ka-wonder. Give me a thumbs up if you like this video para i-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. And of course, please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin ngayon. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.